pumapayag ang banal na espiritu na hindi siya maluwalhati. Amen? Dahil nung August 5 po, naiyak ko eh. Nung August 5 po, may hearing po ako. Ako po ay dinimanda sa kasalanan hindi ko ginawa. At nung humingi po ako ng prayer dun sa correctional, sila po ay 100, I think 57 person. Every day po sila po ay nagdi-devotion. Sabi ko, I ask prayer from them na sabi ko, ipanalangin niyo ako dahil meron akong hearing this August 5. At araw-araw ako ay pinapanalangin nila, pati sa mga kapatiran, sa prayer meeting. Ito po ay akin dinudulog na ako ay mabigyan ng Diyos ng katarungan doon sa kasalanang hindi ko ginawa. At alam niyo po ba itong August 5, himala po ng himala, kinausap po ako ng abogado ng kabila. At ang sabi sa akin, Susan, matagal ka nang hinihintay ni Maniego para ikaw ay humingi ng tawad. Sabi ko, hindi na ako nangatwiran kung sino may kasalanan. Dahil hindi na po natin pinag-uusapan ang may kasalanan o wala. Dahil ang Diyos po, walang kasalanan, pero inako niya ang kasalanan. Amen? So, di na po ako nagdalawang isip after ng hearing po ng Tuesday. Ako po ay dumiretso sa kanya. At lumapit ako sa kanya, humingi ako ng tawad. At ang sabi niya sa akin, i-release niya yung dismissal. Huh? Pero sabi niya sa akin, itinaas niya po yung damit niya, pinakita niya yung opera niya. Quadruplets na bypass po ang nangyari sa kanya. Napakalaki po. Kaya sabi ko, Panginoon, alam mo, pwede kong sabihin sa inyong wala akong kasalanan. Pwede akong magsinungaling, pero sa Diyos hindi po. No? Ang Diyos po ang nakakaalam ng lahat. Kaya ang hinihingi ko po sa Kanya ay katarungan. Iginawad niya po sa akin ang katarungan. So, palakpakan po natin ang Diyos. No? Labis po ako nagpapasalamat sa iyo, Panginoong Hesukristo. So, tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan, tunay na ikaw ay Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na makatarungan. Meron pa kaming pinakasupremo. At ikaw yon, Panginoon. At labis po kami nagpapasalamat dahil ikaw ay Diyos na hindi pabaya sa mga lingkod mo. Ang sabi mo, Panginoon, kung kami ay magkakaroon ng buhay na kalugod-lugod sa iyo, ultimong kaaway namin ay makikipag-ayos sa amin. Kaya Ama, salamat po. Patuloy po kaming humihingi ng patnubay at gabay mo at proteksyon sa lahat ng aming ginagawa araw-araw. Tulungan niyo po kami maging tagasagawa ng iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, pinupuri ko po ang Panginoon. Tunay na napakabuti. Pero yun po ay merong good na may advantage po na iyon sa aking buhay, yung pangyayaring iyon. Dahil hindi po ako nakatayo sa inyong harapan ngayon kung hindi po nangyari sa akin ang kaso na yon. Napakahigpit po ng pagsubok na yon. Pero ito po ay hamon ko sa inyo. Kung kayo po ay merong mahigpit na pagsubok, baka meron lang gustong gawin ng Diyos sa iyo. Nakatulad sa akin, ako po pala ay tatawagin niya na kailangan lang akong lumuhod. No? Doon sa pangyayaring yun, wala akong magawa. Walang taong makatulong sa akin, kundi siya lang. At doon sa mga matinding pangyayari na yon sa aking buhay, lahat po ipinangako ko na sa Diyos. Panginoon, patawarin mo ko, naglinis po talaga ako. At ang sabi ko sa Kanya, mangyari sa akin ang kalooban mo. Kung ano, Panginoon, ang gusto mo sa akin, gawin mo. Ito pala ang gusto niya. No? So yung pagsubok, kaya pala sabi ng Panginoon, magala kayo pag may pagsubok. Dahil may inaayos sa atin ng Diyos. Dinadala niya tayo doon sa plano niya. Kasi minsan may sarili tayong plano. Pag ganon, kaliwa, kanan. Pero sabi ng Diyos, eto ang plano ko para sa iyo. Amen? At salamat po. Kaya pala sabi ng Panginoon, lahat ng pangyayari sa ating buhay, pasalamatan daw natin. Dahil iyon daw ang kalooban ng Diyos. Minsan napakabigat kasi napakasakit. Pero tandaan po ninyo, pag tayo'y nasa pagsubok, ang Diyos natin, Diyos pa rin. Hindi po siya nagbabago. Amen?
So, napakabuti mo, Panginoon. Tunay na ikaw ay buhay. So, ngayon po ang ating topic ngayon ay gluttony is a sin. Ano ba yan? Birthday na birthday ko. Kainan. Tapos ngayon, ang topic, gluttony. No? Gluttony means katakawan. Alam niyo po ba, ito'y binigay sa akin ng Panginoon. Wala pa po akong plano na mag-celebrate this Sunday. Bala ko po bukas sa eksaktong birthday ko. Nagbago lang po ito kahapon din. Kaya bigla po ako nagdesisyon. Dahil sabi ko, kung Lunes, hindi kayo makakakain lahat, di ba? Kaya lahat tayo gusto ko ay masaya. Alam niyo po ba na ako ay nananalangin? Sabi ko, Panginoon, kung ako po sa aking buhay ay mayroong pang nangyayari na pandarayan ng kaaway na hindi ko nalalaman, ilantad mo ito sa akin. At itong gluttony na to ay hindi ito sabihin yung pinatatamaan ko kayo. Ako na ang unang-unang aamin, matakaw ako. Umamin na rin kayo. Di ba? Ako na ang unang-unang aamin kasi mahilig akong kumain. Mahilig akong kumain. At sa totoo lang, tatawa-tawa yung laging naglilibre sa akin, no? At sa totoo lang, hindi ko alam na ang katakawan pala ay kasalanan. At ako ay natutuwa sa Diyos dahil inilantad niya sa akin ang kasalanan ito. Hindi nyo rin alam, na ang katakawan pala ay kasalanan. No? Ezekiel 16:49-50. At ang nakakasyak pa rito, alam natin ang Sodoma at Gomora ay ginunaw ng Diyos nang dahil sa kabaklaan, sa sexual immorality. Hindi lang po pala sexual immorality ang kasalanan ng Sodoma at Gomora. Ito po nakalagay. Look, this was the iniquity of your sister Sodom. She and her daughter had pride. Yan po yung kasalanan ng Sodom. Kaya sabi, mahirap ang may pride, ibinabaksak ng Diyos, sinusunog. No? Fullness of food, ito na yung katakawan. Maraming pagkain, fullness of food. An abundance of idleness, neither did she strengthen the hand of the poor and needy. Sa Tagalog, para mas masarap. Huh? Tingnan mo ang mga kasalanan ng Sodoma. Siya at ang kanyang mga anak ay mayroong pagmamalaki ng kayamanan at kasaganaan sa buhay. Ngunit, hindi sila marunong tumulong sa mga nangangailangan. So, yung po palang pagdami ng kayamanan mo at marami kang pagkain, pero madamot ka, hindi ka marunong mamigay. Ang sabi ng Diyos, parurusahan ka na pala ng Panginoon. Verse 50, pakilagay. Naging palalo sila, bukod doon, gumawa sila ng kasuklam-suklam na mga bagay. Take note, yung word, nang makita ko ito, ang Diyos po ang nagsasalita, pinarusahan ko sila, gaya ng inyong nalalaman. So, pag pala ikaw ay maraming pagkain, huwag mong kainin lahat. Tingnan mo yung kapitbahay mo, baka walang ulam. Tingnan mo yung mga katabing kwarto mo, baka walang ulam. Diba? Ang sabi ng Panginoon, pag pala tayo ay maraming kayamanan, maraming pagkain, marunong po pala tayo dapat tumulong sa mahirap. Dahil pag nakita ng Diyos na ang kayamanan mo ay idle, ikaw lang ang nakikinabang, ang sabi ng Diyos, pag nakita ko yan, parurusahan kita. So, hindi po pala maganda ang madamot at matakaw. Ang daming pagkain napapanis, hindi man lang ibigay sa walang makain. Tayo po ba'y natututo? Amen, no? So, isa po pala yan sa kasalanan ng Sodoma. At alam natin, pag sinabing Sodoma at Gomora, sila po ay sinunog. Dahil ang mga lalaki doon ayaw sa babae. Ang gusto nila, kapwa lalaki. Ma-pride at madamot. Hindi pala marunong mamigay. Kaya pag marami kang pagkain, abay, isipin mo lagi ang Sodoma. Ha? Pilipos 3:19. Tingnan niyo po ang mga Sodoma. They are doomed. Big sabihin, sila yung mga sinumpa. And their fate is eternal misery, perdition.
Bakit daw? Basahin po natin ng malakas. Their God is their stomach. Wow! Ang matatakaw pala, ang dinodiyos nila ay kanilang tiyan. Kapag kumalam, sinusunod ito. Kain ng kain. Hanggat ng dasukan na kain pa rin ng kain. Naalala ko tuloy pag kumakain kami sa Sambuco, Jean. Sabi ko, pag uwi ko, napakasakit ng ulo ko sa kabusugan. Dahil hindi mo naman kayang ubusin yung pagkain. Napakadami kasi eat all you can. At yung ginagawa pala ng Sambuco, Jean, napakahaba ng pila. Pag uwi mo, talagang pwede kang ma-stroke. Yung pong asawa ko, pinagpapasalamat ko po sa Diyos dahil siya po ay nag-collapse pero hindi po nabago ko ang ulo. No? Salamat pa rin po sa protection ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Kain pala ng kain ng tahong at talaba. So, hindi po pala dapat sa atin na sundin natin ang ating tiyan. Na kung ano ang gusto nito, kainin mo lang ng kainin. Ano? And their glory in their shame, no? Siding with earthly things and being of their party. So, hindi pala gusto ng Diyos na lagi tayong nakatingin sa mga bagay na makasanlibutan. Na wala tayong inatupag kundi material at yung tiyan. Hindi ako sisimba. Bakit? Wala kaming makain eh. Mapapakain ba ako ng pagsimba-simba lang? Your God is your stomach. At ang sabi rito, tingnan yung first word, they are doomed. Sila ay mga sinumpa. Because their God is their stomach. Our God is Jesus Christ. Amen? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kaya pala ang itinuturo sa atin ng Diyos, pray and fasting. Pray and no eating. Iyon ang ibig sabihin. Pero tayo naman, eat, eat, eat. Na? At ang gusto mo, mas marami. Wala ka nang iniisip na yung iba hindi pa kumakain. Yung po'y katakawan. Amen? We must learn to share. Lagi po tayo nag-iisip doon sa mga hindi pa nakain. Huwag nating gawing Diyos ang ating tiyan. Basta may laman na, tama na. Amen? Sagasan-sagasa ako dito sa message na ito, no? Dahil ako, I want more. At ako hindi nasisiyahan po sa isang ulam lang. Ang gusto ko, madami. Ha? Kaya sabi ko, ayoko maging Diyos ang aking tiyan. So ito po pala ay pandaraya. Dahil kanina, kung makikita niyo yung ating opening prayer, we have two spiritual body. The physical body and the spiritual body. Kapag ikaw ay hindi pala madaya ni Satanas sa spiritual body, kasi nakain tayo ng salita ng Diyos at tama ang ating kinakain, tama ang ating doktrina. Pero, sabi ng demonyo, no? Meron ka pang isang body. Kung hindi kita madaya sa spiritual, dadayain kita sa physical. At hindi natin yun alam. Ako hindi ko to alam. Ng katakawan pala ay isang kasalanan. Shock ba kayo? Ako, na-shock nung mapag-aralan ko ito. No? Hindi pala dapat. No? Bakit kaya ganito ang salita sa atin ng Panginoon? 1 Corinthians 3:16, 17. Hindi ba ninyo alam na tayo daw pala ay templo ng Diyos? At naninirahan daw sa atin ang kanyang espiritu? 17. Parurusahan daw ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at tayo daw ang templong yan. Okay. Nasaan daw ang templo ng Diyos? Sabihin mo, ako yun. Okay. Bawat isa sa atin ay naninirahan ng Diyos. Amen? At ayaw ng Diyos na lagyan mo yan ng mga, tiyan nyo, junk food. Ano ba sa Tagalog ang junk food? Basurang pagkain. Templo ng Diyos, lalagyan mo ng junk? Ng basura? Hello?
Lalagyan mo ng cholesterol? Di ba? Ang templo ng Diyos, ayaw niya na tayo, no? Ang gusto niya pala sa atin, we must eat right and exercise daily. Sabi ko, patay na naman ako dito. Hindi ako nag-exercise and I always eat. Ang gusto pala ng Panginoon, yung kanyang templo ay maayos. Kaya sabi, pag hindi daw natin iningatan ng kanyang templo, ang sabi, wawasakin ka. Saan ka wawasakin? Sa pamamagitan ng sakit at karamdaman. Kaya hindi pala dapat kain ng kain. Lalo na Proverbs 23, 20-21. Tingnan nyo, English muna, New King James. Sabi rito, do not mix with wine bibbers. Ano ba yung wine bibbers? Lasengo. Or with gluttonous eaters of meat. Naku, patay ko. Sabi ko, ako na naman to eh. No? Mahilig akong kumain ng karne. Kaya nasakit ang paa, kaya may rayuma, mataas ang uric, mataas ang kolesterol, mataas ang dugo. Meron ba akong kasama rito? Napalakain ng karne. Lahat tayo guilty rito. Amen. No? So nilalagyan, ang sabi ng Bible, ang baboy pala ay unclean animals. Ganun pa man, kinakain pa rin natin. Nilalagyan natin ng unclean ng ating body, which is the temple of God. Kaya pansinin nyo, pag kumain ka ng baboy, sabi sa asawa ko, dahil high blood niya, sabi, hindi ka na pwedeng kumain ng baboy. Eh nakalagay sa Bible, ang baboy pala ay maruming, hayop, hipon, tahong, talaba. Lahat po yan pusit. Lahat po yan ay janitor fish. At ang janitor, di ba tayo pag naglilinis, meron tayong mop or walis? Walis-walis. Saan napunta yung dumi? Di ba sa mop? Okay. Yung pong tahong, talaba, pusit, no? Alimango, ang kinakain po niya ng mga dumi sa dagat. Eh, pag kinain natin, sarap na sarap naman tayo. Eh, puro pala yung dumi. Ano kakainin daw? Isda na may kaliskis. Yan po yung kakainin natin. At hindi nyo po ba napupuna na kung ano yung mga ipinagbabawal ng Diyos, yan ang mga mamahalin sa palengke. Ang tilapia, bangus, yan po yung ang mumura. Yan ang dapat natin kainin. Yung lahat na may kaliskis. Ayaw ding ipakain ng Diyos ang walang kaliskis. Tingnan nyo ang tanigi. Walang kaliskis. Ang sarap pero ang taas ng kolesterol. Kaya pala pinagbabawal ng Diyos, huwag mong kainin. No? So, nandito yung pandaraya sa akin, sa atin ang kaaway. Kumakain tayo ng mga bawal. Ayaw ng Diyos. Yung templo niya. Kaya ngayon, huwag kang magtaka, ba't kami sakit? Kasi, lagay ka ng lagay ng basura. At lahat ng ayaw ng Diyos, yun ang kinakain mo. No? Eko, kaya pala, lagi masakit ang paa ko. Matakaw. Proverbs 23, verse 2. And put a knife to your throat if you are given to gluttony. Lagyan mo raw ng kutsilyo, yan lalamunan mo kapag ikaw ay natatakam na. Sabi ko, grabe. No? Ayaw talaga ng Diyos ng matakaw. Pansinin niyo si Esau. Di ba si Esau, may kakambas siyang si Jacob? Siya ang panganay na dapat kukuha ng lahat ng blessing. Ano ang ginawa ni Esau? Ibinenta ang kanyang birthright, ang kanyang pagkapanganay dahil lang sa isang tasang pagkain. Hindi nakapagpigil sa kanyang tiyan. Si Esau, ang kanyang Diyos ay ang kanyang tiyan. Yung iba ay pinagpapalit ang pananampalataya dahil sa 5 kilong bigas. Their God is their stomach. Alam mo nang mali, pupunta ka pa rin dahil lang sa bigas. Diba? Their God is their stomach. At alam ni Satanas yan. Kaya walang ginawa ang kaaway kundi, di ba? Puro, doon, punta kayo doon, libre pagkain. Doon, may bigas. Puntahan. Pangako pa lang yun. Wala namang ibinigay. Di ba? So, ayaw ng Diyos na tayo'y ganun.
Ang sabi ng Tagalog, kung ikaw man ay matakaw, pigilan mo ang iyong sarili. Ang hirap kaya nito. Alam niyo ba yung pigilan ng sarili? Ito ay kasama dito sa pagpapakabanal natin, yung self-control. Kailangan pala magkaroon tayo ng control sa ating appetite. Marami na po ang napahamak. Si Eli po, isang saserdote, ito po'y pari. Andiyan po yan sa 1 Samuel chapter 4. No? Si Eli po ay, dahil sa katabaan, siya po'y obese na pari. Lingkod ng Diyos. At siya po ay natumba, nabali ang liig. Dahil daw, sabi ng Bible, dahil sa katabaan. Sa katakawan. Pati po yung kanyang anak na dalawa namatay dahil sa katakawan. Sabi ko, habang pinag-aaralan ko, grabe. Sabi ko, lahat kami matakaw. Diba? Amen. Kaya after this message, kailangan nating mag-control. Nakakahiya pala ang matakaw. Deuteronomy 21:18-20. Tingnan nyo ang link ng drunkard at ng glutons. Ng mga lasenggo at ng matatakaw. Tingnan nyo kung gaano sila magkalink, no? If a man has a stubborn and rebellious son, who will not obey the voice of his father or the voice of his mother, and who, when they have chastened him, will not heed them. Sa Tagalog, meron daw silang anak pero matigas ang ulo. Kahit pinagsasabihan, ayaw makinig. No? At ang sabi rito, verse 19, then his father and his mother shall take hold of him and bring him out to the elders of his city, to the gate of his city. So pag meron ko palang anak, dadalhin mo daw saan? Sa labas ng syudad. At ano ang gagawin? Isusumbong daw pala yan sa elders of the church. 20, tingnan nyo ang gagawin. At ano ang kasalanan ng kanyang matigas na ulong anak? And they shall say to the elders of his city, this son of ours is stubborn and rebellious. He will not obey our voice. Bakit daw? He is a glutton and a drunkard. Matakaw at lasenggo. Pansinin niyo mga naglalaseng, laging mayroong pulutan. Diba, magkapatid? Ang lasenggo at matakaw. Wala kaya kayong makikitang nagiinom na walang pulutan. At ang gustong pulutan niya, yung mga bituka ng baboy, bituka ng manok, lahat ng marurumi. Nandun na. Kaya makikita mo, usually sakit ng lasenggo, sakit sa atay. Ha? So, glutons and drunkards ay magkapatid. Matakaw at lasenggo ay magkapatid. Proverbs 28 verse 7. A discerning son heeds instruction, but a companion of gluttons disgraces his father. So yun daw matalinong anak ay laging nakikinig sa instruction ng kanyang magulang, pero yun daw laging kasama ng mga matatakaw ay kahihiyan daw ng magulang. Kaya bawal pala sumama sa matatakaw. Sabi ko, aray again. Kaya dapat hindi na tayo matakaw, ha? Kung jutay-jutay lang kain. Huwag pala lamon, ano? At ito pa ang nalaman ko. Alam niyo ba na ang gluttony, ang katakawan pala, ang Diyos pala niya ay si Mammon. Diba sabi ng Diyos, Matthew 6:24, you cannot serve God and Mammon. At ang gluttony pala ay trabaho ni Mammon. Kaya pala talagang hindi ka dapat malakas lumamon. Para hindi ka maging under ni Mammon. Sabi ko, diba? Kaya hiya. Sa totoo lang po, marami ding pastor ang mga inatake, hinimatay, di ba? Tumaas ang dugo dahil hindi po to na-check. Ako, lagi ko pong sinasabi sa Diyos, Panginoon, kung meron pong bandaraya sa buhay ko na hindi ko namamalayan, ilantad mo po ito sa akin. At ito hindi ko po to alam, na ang katakawan pala ay kasalanan. Ako dahil may pera ako, kung anong gusto kong kainin, nabibili ko, nakakain ko. Pero mamaya, masakit na pa ako, masakit na ulo ko, no? Parang uurong yung dila ko, parang gusto ma-stroke.
Ayoko na. Mahilig kasi ako sa fried chicken. Salamat sa habag ng Diyos dahil hindi na tuloy. Kaya ngayon, ako po ay nag-iingat na. Lucas 17:26-29. Tingnan nyo kung ano ang sinabi ng Panginoong Yesus bago siya dumating. Ano daw ang magiging trabaho ng mga Kristiyano, ng mga tao, anong pinagagawa. Ang sabi ng Panginoon, ang pagparito daw ng anak ng tao na si Jesucristo ay matutulod daw sa nangyari noong kapanahonan ni Noah. Eh ano ba ang kapanahon ni Noah? Verse 27. Ang mga tao noon ay ano daw? Nagsisikain, nagsisinom, nag-aasawa, hanggang sa araw na sumakay si Noah sa barko, dumating ang baha at ano daw nangyari? Namatay silang lahat dahil kain ng kain, lasing ng lasing. Hindi alam darating na si Lord. Patay daw silang lahat. So ito'y sinulat para hindi mangyari sa atin. Very serious pala yung katakawan, ano, di ba? Verse 28. Gayon din daw ang nangyari sa panahon ni Lot. Ang mga tao daw ay ano ulit? Nagsisikain na naman, nagsisiinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim, at nagtatayo ng bahay. 29. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan daw ng ano? Apoy at asupre at natupok silang lahat. Dahil bakit? Dahil kain ng kain, sa kabusugan inantok. Dahil sa kalasingan, tulog. Ayun, dumating na pala si Lord, naiwan, namatay tuloy. Kaya pala sabi ng Lord, pray and fast. Ibig sabihin, fasting walang pagkain. Pray ka lang. You must be watchful kung ano ang nangyayari. Eh tayo hindi, nanonood lang ng TV, nguya ng nguya. No? Walang tigil yun. Nakahiga pa, kaya tuloy ang mga katawan natin ang daming kolesterol. Kasi alam nyo ba, itong katawan natin, sabi, templo ng banal na espiritu, na kahit ikaw ay napakarami mong alam sa salita ng Diyos, ang dami mong alam, pero may sakit ang iyong katawan, ikaw ba'y magagamit ng Diyos? Hindi. Bakit? Pag kasi may sakit ang iyong katawan, apektado po ang iyong kaluluwa at ang iyong espiritu. Dahil pag masakit ang katawan mo, ang kaluluwa mo, ang isipan mo, emosyon mo, decision mo, hindi na magiging ganun na maayos. Dahil siyempre, sabi ng isip mo, ng kaluluwa mo, mangangaral ako sa lugar na yon. Kaya lang yung katawan mo may sakit. Di ba hindi ka magiging effective? Kaya pala ayaw ng Diyos na tayo'y matakaw. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang matakaw, ha? Baka datang ka ni Lord, tulog ka. Ha? 30? Ganon din daw ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. So last verse, Lucas 21. Para kakain na ang hindi matatakaw. Amen. No? Ang sabi rito ng Lucas, tingnan nyo, no? Mag-ingat daw tayong wag magumon sa katakawan. Ang sabi rito, 34, ang katakawan, kita nyo, lagi magkapatid ang katakawan at paglalasing. Ang paglalasing, at yung daw kabalisahan sa buhay na ito ay alisin daw natin sa ating isip. Eh kaso hindi natin inaalis. Ang sabi ng Lord, alisin mo. Yung katakawan mo, yung paglalasing mo, at yung pag-aalala. Ano daw ang sabi? Alisin. Eh hindi tayo. Ano kaya masarap na kainin ngayon? Ano? Order ka, tawag ka sa Jollibee. Eh, masipag tumawag yung anak ko eh. Oh. Tumawag ka sa Pizza Hut. Ang sabi, alisin daw sa isip. Eh kaso lagi nasa isip pagkain. Diba? Mag-ingat daw tayo at baka bigla daw tayong abutan ng araw na yon. 35. Tingnan nyo ang katakawan kung ano ang tawag ng Diyos, tsaka sa paglalasing.
na tulad daw ng isang, sabihin nyo, bitag. So, ang katakawan pala at paglalasing ay bitag ng dyablo. So, ito pala ay trap. Kita nyo yung iba? May nabalitaan nga ako sa CIA, kakilala ko yun eh. Kumakain pa ng hipon, yung hipon nasa bibig pa. Patay. Ando pa yung hipon, kinakagat pa lang. Namatay din si Ate Emma dahil nung January 1, ang kanyang handa, napakaraming hipon. No? Yun din ang pumatay sa kanya. Kita nyo? Mataas na ang dugo, titikim at titikim. Hindi pwedeng hindi kakain. Katwiran may gamot naman. No? So ang katakawan pala at paglalasing ay bitag. So wag tayong mahulog sa bitag. 36. Kaya't maging handa daw tayo sa lahat ng oras. Lagi niyong idalangin na magkaroon daw tayo ng kalakasan upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito. At ang sabi rito, ito gusto kong bigyan natin ng rema, no? At makaharap daw tayo sa anak ng tao. Okay. Halimbawa, harap na tayo sa Diyos. At nakita niya yung spiritual body natin. Ang taba-taba. Ang daming bilbil. Tapos di ba? Ang dami mong diferensya. Ang dami mong gamot sa bulsa. Ang sabi ng Diyos, manalangin daw tayo para daw tayo makaharap na hindi tayo nahihiya sa Diyos. Ibig sabihin, fit ka. Na kung saan ka utusan ng Diyos, nakakapunta ka ng mabilis. Hindi yung, hindi ko kaya, bakit? Nahihilo ako. Bakit? Mataas ang dugo ko. Hindi ka talaga yung maging effective sa iyong calling. Dahil high blood. Bakit high blood? Matakaw. Palakpakan nga po natin ang Diyos. So, hindi po pala maganda na tayo po, pag may pagkain, hanggat hindi ka nasuka, hindi ka natigil. So, kailangan pala, ilagay natin sa ayos lang ang pagkain natin. Amen? So, tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan, marami pong salamat sa mensahe na ibinigay niyo po sa amin. Salamat po sa paglalantad mo sa amin ng katotohanan na ang katakawan pala, Panginoon, ay isang kasalanan. Tulungan niyo po kami na maging matalino sa aming mga kinakain. Tulungan niyo po kami ng aming katawan, kaluluwa at espiritu ay maging malusog upang patuloy mo po kaming magamit sa iyong ubasan. Ama, salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. No? So, ihanda po natin ang ating mga ikapu at handog. Ang sabi po ng Lucas 6:38, pakilagay nga, amplified. Lucas 6:38. Ang sabi po rito ng Panginoon, kapag daw po tayo ay nagbigay, ang Diyos din daw po ang magbabalik nun sa atin. So pag po tayo nagbigay, wag mong sasabihin, oy, binigyan kita, bigyan mo din ako. Hindi po. Ang sabi po ng salita ng Diyos, pag nagbigay ka sa tao, siya po ang magbabalik. Amen? So gusto niyo bang bigyan kayo ng Diyos? So magbigay po tayo. Hallelujah. Lucas 6:38. Oh, wala, no? Ayaw pagdating sa giving, Mukhang... So, please prepare your tithes and offering. Okay. Tunay nga ang puso natin tahanan ng Diyos, no? Ang ating katawan, no? Gamitin natin. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo,
ikaw ay mamasdan, makaniig ka, sa'yo ay pumisa. Ulitin natin, oh. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka, at sa'yo ay pumisa. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, magari ka, ngayon at kailanman. Tunay nga tayong ginagamit ng Diyos ang ating katawan, no? Bilang banal na tahanan niya. No? Kaya dapat gamitin natin sa kabutihan. Hallelujah, Lord. Salamat sa Panginoon.